The Family TV Mass is brought to you by Achievers Fuel and Service Center Corporation and Dr. Narito po tayo upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya, ang ika-18 na linggo sa karaniwang panahon, na may temang ang mayamang dukha sa paningin ng Diyos. Malugod na inihahatid ng Mission Communications Foundation Incorporated ng Society of the Divine Word, SBD, ang banal na misang ito sa National Shrine of the Divine Mercy, Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan. Ang mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Franz Dizon mula sa St. Augustine Parish, Poblasyon, Baliwag, Bulacan. Kasama si Reverend Father Prospero B. Tenorio, Parish Priest and Shrine Rector ng National Shrine of the Divine Mercy, at Most Reverend Bishop Deogracias Iniguez Jr., Bishop Emerito ng Caloocan. Ang mga awit sa ating misa ay ang grupo ng National Shrine and Parish of the Divine Mercy, Pasca Choir. At bilang isang pamilyang nagtitipon sa Panginoon, magstayo po ang lahat para sa panimula ng ating banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ipagdiwang natin ang banal na misa at ipagdiwang din natin ang biyaya ng pagkapari, sapagkat sa araw na ito ay inaalala din si San Juan Maria Vianney. At ang paalala sa atin, pahalagahan hindi lang ang mga pari, kundi ang biyaya ng Diyos na pinadadaloy sa Eukaristiya sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga pari. At sa mga pagkakataong hindi natin na ipagdasal ang ating mga pari, nawalan tayo ng malasakit sa kanila at nawalan tayo ng pagpapahalaga sa Eukaristiya, magsisi tayo upang maging marapat sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon,
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa kanyang kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Ama makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatiliin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat at pagnilayan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, hindi tiyak ang tunay na kaligayahan sa mga ari-arian at anumang gawain ng tao. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Ang unang pagbasa ay ipahahayag ni Sister Offie Hilario. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamuhunan niya ng karunungan, kaalaman, at kakayahan. Pagdating ng araw, ay maiiwan lamang sa susunod sa Kanya. Ito may walang kabuluhan. Ano man ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano man gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang
hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmong tugunan ay hahatid ni Sister Esme Galope. Poon aming kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Tayo pong lahat, poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay nami maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon? Kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama mong iwagas ang pag-ibig at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Sa ikalawang pagbasa, pinapayuhan tayo ni San Pablo na ituon ang ating mga puso sa mga bagay na makalangit. Ang kaganapan ng buhay ay hindi nagwawakas dito sa lupa. Ang ikalawang pagbasa ay pahahayag ni Sister Malu Ferrer. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. Pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simboyo ng damdamin, masasamang nasa at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati na mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at siya'y suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magstayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi kay Jesus na isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kailang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sabagat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Father Franz Dizon po mula sa parokya ng San Agustin sa Baliwag. At ako po'y nagagalak na sa pagkakataong ito'y nagmimisa ako dito sa isang lugar na itinutuling kong malapit sa puso ko dahil nung seminarista po ako ay nadestino dito upang maglingkod. Ngayon po ay nagagalak tayo ngayong linggo dahil inaalala din natin ang patron ng bawat kura paroko at ng mga dayosesanong pari, si San Juan Maria Vianney. Kaya naman po ngayon ay tinuturing din nating araw ng mga pari. Kaya sa akin po mga kasamang tagapagdiwang, ang lubhang kagalang-galang Deogracias Iñiguez at ang ating minamahal na si Father Prostinorio, ating pinaaabot ang pagbati ng maligayang araw po ng mga pari. Palakpakan po natin ang ating kaparian. Pinapalakpakan natin sila hindi dahil sa sila'y pogi, hindi sa dahil sila'y talentado, hindi dahil sa magaling silang sumayaw o umawit, o dahil magaling lang silang magsermon, tumula o kung ano-ano pa. Pinapalakpakan natin sila dahil kahit kami may pagkukulang at mga pagkakamali, patuloy kaming ginagamit na instrumento ng Diyos upang ang kanyang presensya ay maramdaman sa bawat Eukaristiyang ipinagdiriwang natin tuwing araw ng linggo. Amen po ba? Kaya naman, hinihiling ko sa inyo na sa isang saglit na katahimikan, ibulong po ninyo sa Diyos ang mga kilala ninyong pari. Ang kanilang mga pangalan, kung wala po kayong kilala, ipagdasal niyo po kaming naririto ngayon, ang inyong kura paroko, ang inyong obispo, at ang ating Santo Papa, Pope Francis, at ang lahat ng kaparian. Sa mga pangalang binanggit ninyo sa inyong maikling panalangin, sino yung mga paring natatandaan ninyo? Yun bang paring maraming naipagawa? Yun bang paring magaling mang-entertain sa sermon? Yun bang paring magaling mag-basketball? Yun bang paring magaling umarte, sumayaw o kumanta?
Huhulaan ko kung sino yung naalala ninyo. Ito yung paring nagpakita sa inyo ng pagmamahal at malasakit. Ito yung paring itinuring kayong hindi lang basta parokyano kundi kaibigan at kapamilya. Ito yung mga pari kung kanino ninyo naranasan ang pagmamahal ni Jesus. Tama po ba ako? Sapagkat yun ang talagang mahalaga. Hindi lang para sa amin, kundi para sa ating lahat na naririto. Ang mahalaga ay hindi yung nagagawa mo. Ang mahalaga ay kung paano mo naramdaman ang pag-ibig sa mundong ito at kung paano mo naipaparamdam sa iba ang pag-ibig na ito. Yun ang mahalaga sa aming pagiging pari. Yun ang mahalaga sa ating lahat na pagiging tao. Sapagkat yun ang pinagkaiba natin sa lahat ng nilalang sa mundong ito. Tayong mga tao ay may kapasidad magmahal. Kaya minamahal ko mga kapatid, ito ang tema ng ating mga pagbasa ngayon. Huwag nating hayaang agawin ng ibang bagay ang ating kapasidad na magmahal at magtaguyod ng ating mga ugnayan sa buhay. Ang sabi po ng ating pagbasa, unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, ang original po na aklat na iyon ay pinamagatang Kohelet. Pakiulit nga po, Koheleth. Ang ibig sabihin po ng Koheleth, walang kabuluhan. Dahil yun ang unang salitang narinig po ninyo. Hindi ba? Walang kabuluhan daw ang lahat ng bagay sa mundong ito sapagkat ang lahat ng bagay ay lilipas lang. Alam naman po nating lahat yan, hindi ba? Alam natin, kasabihan sa Tagalog, yung kayamanan hindi naman natin madadala sa langit. Tama po ba? Pero kung minsan dyan pa rin nauubos ang oras natin, kung minsan dyan nauubos ang lakas natin, nakakalimutan yata natin na kaya tayo naghahanap buhay para mabuhay at hindi tayo nabubuhay para maghanap buhay. Tama po ba? Itong pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Ano ang kahangalan nitong lalaki na gustong magpayaman, gustong palakihin ang kanyang mga ari-arian at gustong magkamal ng maraming bagay? Don't get me wrong. Huwag po nating isipin na ayaw ni Jesus na magpayaman kayo. Huwag niyo pong isipin na ayaw ni Jesus sa mayaman. Huwag po ninyong isipin na ayaw ni Jesus sa pera. Dahil kung ayaw ni Jesus sa pera, anong ipambibili mo sa palengke? Gusto ba ni Jesus na mamatay ka? Gusto ba ni Jesus na ang gamitin mo lang sa palengke ay ang charm mo? Pabili nga po ng 1 kilong baboy. Pwede bang ngiti lang ang ibayad mo ron? Hindi. Hindi masamang magpayaman. Hindi masamang kumita. Hindi masamang maghanap buhay. Pero, kung ang paghahanap buhay mo ay nagiging dahilan para masakripisyong mga ugnayan mo sa buhay, walang kabuluhan ang hanap buhay na yan. Bakit nasabi ito ni Jesus? Sapagkat yung lumapit sa Kanya, anong sabi? Sabihin nga po ninyo sa kapatid ko, na ibigay sa akin ang aking mana? Di ba hanggang ngayon naman ang daming mga pamilyang nag-aaway-away dahil sa kaprasong lupa, dahil sa kaprasong pera, dahil sa kaprasong negosyo? Alam niyo, isang bagay na natutunan ko sa aking buhay, nung yung nanay ko, nasunog yung isa sa mga bagong gawa kong alba, yung pong sinusuot ng pari. Mahal po yung sinusuot namin. Hindi po basta-basta nabibili sa palengke, pinapasadya. 2 beses ko palang nagamit, pero nung pinlansya ng nanay ko, nasunog. Natakot yung nanay ko kung paano niya sasabihin sa akin. Hindi niya alam kung paano sasabihin kasi alam niyang pinag-ipunan ko yon, alam niyang mahalaga yon, at alam niyang kailangan ko yon. Pero alam niyo anong sabi ko sa nanay ko? Damit lang yan, nanay kita. Kailan naging mas mahalaga sa iyo ang kapatid mo, ang kapamilya mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, ang kapwa mo tao kaysa sa pera mo? Minsan nag-aaway tayo dahil sa salapi, pero ang salapi mawawala. Pero yung mga tao na nakapaligid sa iyo, darating ang panahon kakailanganin mo sila. Kahit wala ka ng pera, magmamahal ka pa rin. Kahit wala ka ng pera, at lalo pag nawalan ka ng pera, you will realize na ang mas kailangan mo sa buhay mo hindi naman talaga pera,
kundi ang pagmamahal ng ibang tao, sapagkat yon ang lubos na mahalaga. Minamahal ko mga kapatid, I'm not just talking about relationship with our neighbor, with your family, with our friends. Hindi lang relasyon sa kapwa ang pinag-uusapan natin. Kapag sinabi kong ang tao ay may kapasidad magmahal, hindi lang tao ang minamahal natin, kundi ang Diyos na nagmamahal sa atin. And often than not, minsan nakakalimutan din natin ang Diyos. Mas minamahalaga natin ang ating mga ari-arian, ang ating salapi, ang mga pinagkakaabalahan natin sa mundong ito. Maraming nanonood sa atin ngayon sa TV Mas na ito kasi may sakit. Pero marami din sa inyong nanonood ngayon dahil tinatamad lang kayo. Ayaw ninyong pumunta sa simbahan. Minsan niya iniisip ko, paano kaya kung isang araw ay tamarin na din ang Diyos na bigyan ka ng buhay? Maaatim mo kaya? Minamahal kong mga kapatid, mahalaga sa atin yung mga bisita natin pag araw ng linggo. Mahalaga sa iyo yung lulutuin mong pakukulo ang baka kapag kalinggo. Hindi mo maiwan kaya hindi ka makapagsimba. Maraming bagay na umaagaw sa iyong atensyon. Pero isang bagay ang talagang mahalaga at yan ay ang ugnayan mo sa Diyos. Minamahal ka ng Diyos kaya ka nabubuhay. Bakit mo pinagkakait ang kaunting oras mo at kaunting pagmamahal mo sa Kanya? Marami din sa atin dito, mas minamahal ang pera kaysa sa Diyos. Kaya kapag ka nangongolekta na kapag ka linggo, napakasakit ng puso kapag ka naghulog ng 5 piso. Parang utang na loob pa ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid, sabi sa Ingles, we value persons over things. We value relationships over things. Sana ang mas maging mahalaga sa atin ay ang ugnayan, hindi ang tagumpay, hindi ang kinikita, hindi ang hanap buhay, hindi lahat ng ari-arian at mga mahalagang bagay na balang araw ay lilipas din naman. Sa huli, minamahal ko mga kapatid, sa tarangkahan ng langit, wala naman pong inventaryo ng success mo, ng kayamanan mo, o ng mga bagay na kinamal mo sa daigdig na ito. Sa langit, ang titingnan ng Diyos ay ang puso mo. Kung ang bulsa mo'y makapal, pero kung ang puso mo na may hindi tumaba sa pag-ibig, baliwala ang lahat. Sabi ni Kohelet, walang kabuluhan ng isang buhay na walang pag-ibig. Kaya nawa, kagaya ng sabi sa atin ni San Pablo sa 2 pagbasa ngayon, tumingin tayong lahat sa langit at ito ang tanawin natin. Huwag tayong mapako sa ating mga pinagkakaabalahan dito sa lupa. Tandaan mo ang isang katotohanan, mamamatay ka rin. Paalala mo nga sa katabi mo yun ngayon. Sabihin mo sa kanya, mamamatay ka rin. Kaya't hanggang may panahon pa, minamahal kong mga kapatid, magbago ka na, mas gawin mong mahalaga ang pagmamahal, ang iyong mga ugnayan, kaysa sa mga bagay na mawawala din naman sa iyo balang araw. Amen. Magstayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Pinanganak na Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay nilibing. Nanaog sa ikararoonan ng mga yumao, na may katong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Tanging Diyos lamang ang makapagpupuno sa ating kakulangan at pagnanais sa buhay. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang mapuspos niya tayo ng kanyang walang hanggang biyaya at pagmamahal. Buong kababaan nating itugon. Panginoon, dinggin mo ang iyong simbahan. Panginoon, dinggin mo ang iyong simbahan. Ang panalangin ng bayan ay pamumunuan ni Sister Florence Velarca. Upang ang simbahan ay tunay na maging simbahan ng mga dukha at kanya nawang pagyamanin ang mundo sa pagbabahaginan, kapatiran at pagtitiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong simbahan. Upang ang mga pinuno sa pamahalaan at ang mayayaman ay tumulong na iangat ang kabuhayan ng mga dukha nang sa gayoy maiwasan ang pagkapuot sa pagitan ng mahihirap at mayayaman sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong simbahan. Upang ang kabataan ay magkaroon ng lakas ng loob at maging bukas sa pagsisilbi bilang mga pare, madre, katikista o pinunong laiko. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong simbahan. Upang ang mayayaman at mga may kaya sa buhay ay maging bukas palad sa mga may sakit, mga pinabayaan, mga biktima ng karahasan at mga nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong simbahan. Dulog natin sa Diyos ang intensyon ng mga nagtataguyod ng ating misang ito. Gayon din ang ating mga personal na intensyon at ang kahilingan ng mga nanonood sa atin ngayon. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin upang makita namin ang iyong kaharian bilang natatanging kayamanan na hindi kailanman kukupas at gawin mo kaming malugod na tumanggap sa iyong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tatayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid
upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusa ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Luluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tatayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Teresa, Francisco at Kim na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon sila'y pumanaw na way makaisa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay kaya hindi lahat ng mga pumanaw. Kawan mo siya't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na mahasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig nagkalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang kaharian mo
Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Luluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako.
Maitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw, upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa banal na awa. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukalang buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumuso para sa libutan. O bukalang buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukalang awa para sa aming lahat, ako ay naanalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukalang awa para sa aming lahat, ako ay naanalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukalang awa para sa aming lahat, ako ay naanalig sa iyo. Panalangin sa ina ng awa. Aba po, Santa Mariang Reyna, ina ng awa, ikaw ang kabuhayan katamisan, ay aba, pinanaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag naming pinapalang na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis, dinis sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pitakas ka namin, ilingan mo sa amin ang mata mong mawain, at saka kung matapos siya rin pagpano mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, matamis sa Birhen. Ipanalangin mo kami, Santa Maria, Ina ng Diyos, Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa pamilya. Ang pamilya ang siyang banal na tahanan ng buhay na ipinagkaloob ng Panginoon. Ito ang magbibigay lakas sa atin sa gitna ng mga pagsubok upang iadya tayo sa lahat ng mga di kanais-nais na bagay. Yumuko po tayong lahat bilang pakikiisa sa panalangin para sa pamilya na pangungunahan ni Mr. Edwin and Mrs. Joan Agapito at pamilya. O Diyos, mapagmahal at mabaging Ama, pagbuklod-buklorin po ninyo ang lahat ng mga pamilya sa pamamagitan ng iyong dalisay na pag-ibig. May pagkakaisa at pagtutulungan. Daluyan po ninyo ng inyong banal na Espiritu ang bawat miyembro ng aming pamilya, ng pangunawa, pagtitimpi at pagmamalasakit sa isa't isa. Ilayo po ninyo sila sa mga bagay na maaaring magdulot ng di pagkakaunawaan at kapigatian. Sa bawat pagkukulang nila, igawad po ninyo ang inyong kapatawaran at kapayapaan. Naway, ang tunay na pagmamahalan at pagmamalasakit ng mga magulang ang siyang magbigay inspirasyon at pag-aasa sa kanilang mga anak. Naway, ang mga anak ay patuloy na pahalagahan ang kanilang sarili upang sila ay makapagbigay halaga rin sa kanilang mga magulang, sa mga taong may katungkulan at sa kanilang kapwa. Ipagkaloob po ninyo ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagbibigay galang sa bawat pamilyang Pilipino upang ito ang magsilbing huwaran ng buhay Kristiyano. Ang lahat ng ito ay inihiling po namin sa ngalan ni Jesucristo, ang daking-dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng tibay ng kalooban ng iyong sambayanan upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo
at maligayang magkamit ng pagmamahal mo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo'y manaog nawa at mamalagi sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo, magmahal at hindi magkamal. Salamat sa Diyos. The Family TB Mass was brought to you by Achievers Fuel and Service Center Corporation and Dr. Montana G. Ramos General Hospital.